Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, winika ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo, ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagupan ng kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa naman ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Gandang umaga po sa inyong lahat. Muli sa Ebanghelyo ay higit pang pinalalalim ng Panginoong Diyos yung kaugnayan natin sa Kanya sa pamamagitan ng pagdarasal. Sabi ko nga po sa inyo na sa linggo, yung panalangin na malalim ay hindi lang sa ating isip o bibig, kundi mula sa ating puso, sa pakikipagtagpo o pakikipag-engkwentro natin sa Panginoong Diyos. Sa Ebanghelyo natin ngayon, binigyan tayo ng Panginoon ng dalawang larawan ng pagdadasal. At kung ano yung dapat nating pagsumikapan at iwasan. Marahil sa unang tingin, pag-isipin po natin, yung panalangin ng Pariseo, puno siya ng kayabangan. Yun po yung pinakakita rito. Puno siya ng kanyang sarili. Pag lumapit tayo sa Diyos, hindi po pwedeng magyayabang tayo. Hindi po pwedeng puno tayo ng sarili natin. Mayabang yung Pariseo dito dahil ang pinupuri naman niya, hindi naman ang Diyos. Ang pinupuri niya yung kanyang sarili. Dahil hindi po ako magnanakaw, hindi ako mangangalo niya, hindi ako mandaraya. Kaya bunga nung pagtingin natin na mas malaki sa ating sarili, nandun din na humahamak o humuhusga tayo sa ating kapwa. Kung kaya bunga nun, hindi natin nakikita ang Diyos. Hindi rin natin nakikita yung ating sarili. Ang nakikita natin yung kahigtan natin sa ating kapwa. Kaya nga kahit sinasabi niya na nagbibigay siya ng ikapu sa lahat ng kinikita niya, nag-aayuno siya makalawang beses sa linggo, dahil sa kayabangan o kapalaluan na yon, sigurado, higit yung nagagawa niyang kasalanan o kapinsalaan sa iba, kaysa sa anumang bagay na maaaring masasabi niyang inihahandog niya sa Diyos. Kaya yan po yung dapat pag-ingatan natin. Huwag tayong maging mayabang. Huwag tayong tumingin sa sarili natin na mahigit pa kaysa iba. O di kaya huwag tayong gumawa ng kabutihan at parang yun ay pamumukha natin sa Diyos para dinggin ng Panginoon yung ating panalangin. Pagkus, ang tularan natin ay yung panalangin ng makasalanan.
Sabihin natin ba, ayaw ba ng Panginoon nung nagbibigay ng ikapo? Ayaw ba ng Panginoon yung nag-aayuno? Dito yung publikano, siya yung umamin sa kanyang pagkakasala. O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Kung mayroong susi at kung mayroong bungang panalangin pag tayo nagdadasal, ay makita natin higit pa dun sa anumang bagay na tinatanggap natin yung kabutihan at pagmamahal ng Panginoong Diyos. Na anumang bagay na tinatanggap natin na hindi dahil tayo'y karapat-dapat o dahil mas mahal tayo ng Diyos sa ating kapwa o mas magaling tayo kaysa sa iba, kundi dahil lahat ng yan ay bunga ng kabutihan at pagmamahal ng Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga pong katangian na isang tao yung kababaang loob, yung humility. Kaya nga lagi naririnig natin, inaaral sa atin niya, humility is the mother of all virtues. Humility is the road to holiness. Kung yung kayabangan, yung nagbulusok sa demonyo, sa impyerno, o yung kayabangan o kapalaluan o pagkamakasarili ang dahilan para gumawa ng kasalanan, ang lunas, ang gamot para sa kasakiman at kayabangan o kapalaluan na yan ng tao ay kababaang loob. At hindi lang basta kababaang loob, yung kababaang loob natin na yan, dinadala tayo sa pagbabalik loob. Pagbabalik loob sa Diyos. Yun po ibig sabihin ng pagsisisi. Hindi lang nagsorry ka, hindi lang nalungkot ka kasi nagkasala ka o huli ka na. Hindi. Nandun, babalik ka dun sa kalooban. Kung kaya, hindi sorry lang, magpupuno ka sa iyong mga pagkukulang. Kung meron ka ninakaw, ibabalik mo. Kung meron ka nagawa ng masama, gagawaan mo ng kabutihan. Merong restitution. Yun po yung mahalaga. Kaya nga po, yung humility, kung titingnan po natin, pagkilala na kung sino tayo sa harapan ng Panginoong Diyos. Pag pinagnilayan po natin yung salitang humility, galing po yun sa salitang humus. At ang humus, ang ibig sabihin po ay lupa, soil. Ang tao, kung may kababaang loob, yun ang mahalaga na makita. Na tayo ay mga lupa, di ba? Biro ko nga yan, di ba? Tinan mo nga yung katabi mo. Mukha bang naglulupa? Amuyin mo nga. Amoy lupa na ba? Di ba? Pero wag po nating tingnan na mababa. Hindi po dahil parang naglulupa o amoy lupa, yung ibig sabihin nun, tinitingnan mo na mababa. Hindi po. Yung humility na yun na tinitingnan mo yung sarili mo na lupa, hindi pagtingin sa sarili na ikay mababa. Ano ba yung lupa? Di ba sa aklat ng Genesis, yun ang ginawa ng Diyos, di po ba? Lumampot siya ng lupa. Tapos anong ginawa ng Panginoon? Ano ba ginawa ng Panginoon doon sa lupa? Hiningahan niya at nalikha ang tao. Diba? Ang biro ko nga po lagi dyan, ganun kamakapangyarihan yung hininga ng Diyos. Nabuhay. Samantalang iba, pag hiningahan ka, kulala, sabi mo, huwag ka na lang huminga. Pero yun po na tayo, kung tatanggalin sa atin yung hininga ng Diyos, at sabihin mong puno ng alahas yan, kahit sabihin mong puno ng kayamanan yan, kahit sabihin mong puno ng karunungan yan, kahit sabihin mong puno ng kalakasan yan, kahit sabihin mo nga sa katabi mo, buhay na buhay ka ngayon. Pag binawi ng Panginoon yung hininga niya sa atin, namamatay tayo. Pero hindi lang po tayo namamatay pag binawian tayo ng hininga. Nanyo sa mga Hudyo,
Ang isang tao na makasalanan, patay. Bakit? Kasi nawala sa kanya yung hininga ng Diyos. Ganun din po sa buhay natin. Sana sa araw-araw, di pinapasok natin na parang animoy hangin sa sarili natin para tayo mabuhay. Ganun din dapat ang Diyos. Sa tuwing tayo nagdadasal, nandun, pinatutuloy natin at pinananatili natin ang Panginoong Diyos sa ating puso. Kaya nga sabi po ni Saint Padre Pio, yun daw pong pananalangin para yung oxygen para sa ating kaluluwa. Na kung hindi na po tayo nagdadasal, kung hindi na tayo mababang loob at kumikilala sa kabutihan ng Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, sa pagpapatawad ng Diyos, sa pagpapasensya ng Diyos, kung bakit buhay pa tayo ngayon. Hindi dahil mas malakas tayo sa Panginoon o mas mahal tayo ng Diyos kaysa sa iba. Buhay tayo kasi lahat tayo, habang tayo nabubuhay, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na madama ang pag-ibig at kabutihan niya at baguhin tayo. O kaya sa pagkilala natin sa ating mga kahinaan at kakulangan ay magbalik loob tayo sa Diyos. Kaya yun po yung humility. Hindi po yan pagtingin na mababa sa ating sarili. Si John Maxwell, yan na po siya magandang sinabi. Sabi niya, 4 ways to create a spirit of humility. Una, sabi niya, don't think less of yourself. Just think of yourself less. Yung kababaang loob, hindi yan pagtingin na mababa sa sarili natin o inaandukha o minamaliit natin yung ating sarili. Mas tinitingnan lang natin na higit yung iba kaysa sa lagi nating tinitingnan yung ating sarili. Kaya kapag yung tao po ay laging tumitingin sa sarili, hindi na siya Pilipino. Korean na siya, di ba? Kaya nandyan yung mga nangungumisyo, puro mga Koreano niya. Ano Korean? Di ba? Ganun eh. So, it's not thinking less of yourself, it's just thinking of yourself less. Pangalawa po, sabi niya, allow yourself to fail, but know it's not the end of the world when you do. Hindi po ibig sabihin dahil tayo'y mahusay o magaling o marunong o makapangyarihan o binigyan ng Panginoon na napakaraming biyaya, hindi na tayo pwedeng magkamali. Pwede tayo magkamali. Pero pag nagkakamali po tayo, alalahanin natin, hindi yun ang katapusan ng mundo. Higit ang pagmamahal, higit ang lawak ng awa at pag-ibig ng Diyos. Nga lang, para maranasan natin, kailangang buksan natin yung pintuan ng ating puso. Sa kaliitan ng ating puso ay tumuloy yung biyaya at awa na yon ng Panginoong Diyos. At ang maglalawak ng puso natin na yan ay ang pagdadasal. Kaya napakahalaga po na talagang ipapasa Diyos mo. Hindi ibig sabihin pinabayaan mo lang sa Panginoong Diyos, kundi nagtitiwala ka. Hinihiling mo yung awa at habag ng Diyos na punuin ka. At kung nagkamali naman, when mistakes are made, sabi niya, recognize the problem, solve it, and move forward with new knowledge. Hindi magmukmuka na wala nang magagawa, wala nang mangyayari. Sa panahon natin ngayon, yan, ang daming mga tao, ang hina ng loob. Kasi tinitingnan lagi nila yung sarili nila na akala nila kakayanin nila. Hindi natin kakayanin sa sarili lang natin. Kasi sina San Pablo, sinasabi nila, yung mga kahinaan natin na yan, hindi para pahinain tayo. Kundi makita natin, kalakasan natin ito dahil hindi tayo, kundi ang magpupuno at magbibigay sa atin ng lakas para pagtagumpayan natin ang lahat ay walang iba kundi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sabi niya, it is when I'm weak that I'm strong. Kasi ang nagpupuno, ang tutulong sa akin para pagtagumpayan ko yung kahina at pagkukulang na yan ay ang Panginoon. Ang kailangan lang, handa kang umamin sa iyong pagkakasala. Handa kang kilalanin yung iyong pagkakamali.
Handa kang humingi ng tawad at ituwid, magpuno sa anumang pagkukulang. Kaya nga sa huli, sabi niya, live with the mindset that there is always something to learn from everyone. Huwag mo isipin ikaw yung pinakamagaling at pinakamarunong. At sabihin mong teacher ka, di ba sinasabi, may matututunan ka pa din sa iyong mga estudyante. Kahit magulang ka o nakatatanda, may matututunan ka pa din sa iyong anak. Kaya nga ang tunay na pag-uugnayan at sa loob ng pamilya ay hindi kapag napakarunong o napakatapang o napakahusay ng magulang o nakatatanda, kundi kapag ka mayroong pagsusunuran. Yung pagsusunuran na yun ay pagkilala sa kalooban at karunungan ng Diyos sa bawat isa. Kaya nga po, ayan yung wakasan ko po yung pagbabahagi sa inyo sa simpleng panalangin. Panginoong Diyos, lumalapit po kami sa iyo ng mayroong mababang loob na mga puso. Humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na nabigo namin kayo at ang aming kapwa. Tulungan mo po kaming humingi ng tawad sa mga tao na tulungan mo po kaming magpatawad sa mga tao na nakagawa sa amin ng masama, gaya ng pagpapatawad na ginawa mo sa amin. Turuan mo kaming mamitawan sa kayabangan o pagmamataas o sa anumang mga sakit at lumakad sa iyong habag at kapayapaan. Ikaw lang ang aming manunubos. Binigay mo sa amin ng iyong sarili para sa aming kaligtasan. Nawa, ang bawat araw ng aming buhay ay suminag ng parehong pag-ibig at biyaya, kabutihan na nagmumula sa iyong puso. Mahalaga po na lagi tayong maging mababang loob at magandang loob sa ating kapwa. Dahil yan ang bunga ng mababang loob na pananalangin. Na minsan meron po akong binati na sasakyan, sabi ko, meron palang invisible sticker yung sasakyan mo doon sa likod. Tapos sa yung salamin sa likod, yung rear window niya. At ang nakalagay po, stay humble and kind. Sabi ko, naging religious ka na pala. Sabi niya, Father, maganda po yung sticker na yan eh. Kasi pag tumitingin po ako sa salamin, nakikita ko. Saka para din po sa iba. Diba pag dumadaan tayo dun sa Baby Money Interceptor, nini sa May Royal, araw-araw po yan, hanggang alas 9 ng gabi, ang traffic wagas. Diba? Isang taon daw po yan, sabi doon sa poster, 300 calendar days, 138 million. Pag nakikita natin yun, maalala mo yung nakalagay, stay humble and kind. Diba nakita natin may mga nagro-road rage? Pero yun ang simpleng pagpapaalala sa atin ng Diyos. Ipadama natin at baunin natin yung kababaang loob at kagandahang loob na yan. Sumikapan natin sa buong maghapon na to, maramdaman yung kababaang loob at kabutihan na yan na nagmumula sa Diyos at pumupuno sa ating mga puso.